Muling pinaalala po ng ilang senador ang mga kasong kinasasangkutan ni dismissed Mayor Alice Guo. Ito'y matapos kumalat sa social media ang tila hype energy ng Philippine Authority o mala celebrity treatment naman ito sa dating alkalde. Sa buong kwento makasama natin si Raymond Tinasa. Mahigpit na kinondena sa Senado ang kumalat sa social media ng mga larawan ni DIL Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Romel Marbila kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, hindi ito katanggap-tanggap at mistulang nasa outing lamang sila kasama ang pugante sa batas. Ayon kay Estrada, dapat nagkaroon man lang ng delikadeza sina Abalos at Marbila Gandina ang mga kiyatawan ng Bureau of Immigration at NBI na masayang nakipag-picture pa kay Alice Guo na parang celebrity. Binigyan din naman ni Senator Rizal Diveros na sagot hindi photoshoot ang kailangan mula kay Alice Guo. Sinabi ni Ontiveros, matapos niya makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet ni Alice Guo ang pagkakaresto at kulang na lamang ang red carpet. Ayon kay Ontiveros, tingnan daw natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes at magkaroon siya ng only pictures doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Maliban sa mga senador, naloka rin sa nasabing selfie issue si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na aniyay only in the Philippines ang mga ganitong eksena. Pabirong buwelta pa ni Guanzon sa mga otoridad at kay Guo. Sinusundo pa ng private plane. At Secretary of the Department of Interior pa, ang local government ang sumusundo. Ano ba, Itish? Hindi ko na kaya, Itish! Hindi ko na kaya, Itish! Only in the Philippines na sino ba yung chief of police na yan? O ano ba yan? Chief of the PNP ba yan? Abay, nagpa-picture pa! Nakaganon-ganon pa si Alice ko. Alam mo, girl, gusto na kitang sabunutan ko minsan. Kung minsan, hindi ko na talaga ikaw matake. Feeling ka, Feeling celebrity pa? Yung pakamay-kamay ka pa sa mga umaresto sa'yo. Ang bongga! Ang bongga! Kaugnay naman sa usaping kustodiya ni Alice Guo, iginiita ni Ontiveros na dapat sa Senado muna siya i-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Inihayag ni Ontiveros na bagamat iginagalang nito ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant, pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado rin daw ang nag-trigger ng manhunt at Senate warrant ang bitbita ng ating law enforcers sa Jakarta, Indonesia. Dahil hindi nga nagpiyansa si Alice Guo sa korte sa Capas, Tarlac, mahatili ito sa kustodiya ng PNP Custodial Center sa Campo Crame imbes na sana ay sa Senado. Hiniling ko na kay General Angkan ng OSAA na sumunod doon para ma-monitor ang mga pangyayari doon. Kaya pagkatapos siyang i-process ng NBI o PNP, kailangan ma-turn over na siya sa OSAA. That was clear from the very start. And that was the commitment of NBI Director Santiago. Ngayon, kung si Guo Huaping ay di magpiyansa, ibig sabihin mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility? Ako, si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.